minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanayan. Ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang natatakot na yun eh. Bagamat walang direktang pinangalanan, nagbigay ng reaksyon si Senador Marcoleta sa pagkwestiyon ni Karen Davila ukol sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee, no? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the contempt of luck. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang minsan. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na. Kasi tinangka ko na naipatawag. Ano doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila. Mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal eh. Matapos di umanong tila maliitin ng ABS-CBN reporter na si Karen Davila, si Rodante Marcoleta, na sinabihan pa niyang newcomer. Bakit raw na italaga mga kababayan sa Blue Senate Blue Ribbon Committee? Kayong kabago-bago pa daw si Marcoleta, at hindi lang yan mga kababayan. Okay lang sanang sabihin niyang newcomer si Marcoleta, ngunit tila hindi pa nakontento. Nang intriga pa ang ABS-CBN reporter na si Karen Davila. Sabi pa niya, baka naman inilagay niyo lang si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee dahil gusto mong mangligaw sa Duterte Block para ma-retain ang iyong posisyon bilang Senate President. Yan ang maanghang na sinabi ni Karen Davila, at tila raw pinatamaan pa nito si Chis Escudero mga kababayan dahil nga raw sa pagtatalaga ni Escudero kay Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, na ayon sa ilan nating mga kababayan, para bagang hindi nito kinukonsidered ang abilidad at kakayahan talaga ni Rodante Marcoleta. Kaya naman mga kababayan, hindi na nakapagpigil pa at tila binasag na ni Rodante Marcoleta ang katahimikan at taasang sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang nasabing ABS-CBN reporter. Hindi man daw direktang pinangalanan, ngunit tila nasampal ng buong katotohanan at kahihiyan si Karen Davila. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa Membo ng Bonoteros Vloggers. So ayan mga babae, napakaganda ng pag-uusapan natin. Kita nyo yung preview na naman natin. Ang lupit! So ayan mga babae, panoorin nyo full video. Reaction video muna tayo ngayon. Kitang-kita nyo mga babae, no? Itong si Karen Davila ay naging bias. Magkano ba yan? Ang tanong kasi ng mga taong bayan, pag ikaw ay bias, magkano bang lagayan natin dyan, Karen Davila? Alam mo, Karen Davila, kung ikaw ay hindi bias, ikaw ay reporter at maraming naniniwala at nanonood sa'yo, dapat yung pagtatanong mo at pagsasalita mo ay wala kang kinikilingan. Diyos ko, dapat tanggalan ng lisensya itong mga ganitong mga ng mga anchor. Biruin nyo mga babae na itong si Karen Davila, sana panoorin nyo. Pinahapyaw, piniiyak ni Senator Marcoleta, tapos si Chis Escudero ay sinupalpal din itong si Karen Davila. Biruin nyo kung magtanong, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga tanong niya o galing ba yung kay tambalos-los na mga tanong, no? Ay nako, ito si Karen Davila, kita nyo, sige lang ng sige, tawag dito, pakuha ng interview sa ganito, ganyan, pero si Senator Marcoleta ayaw mong gawing guess. Bakit? Dahil sabi ni Senator Marcoleta, makita pa lang daw ni Karen Davila yung anino ni Senator Marcoleta, takot na siya! Karen Davila, takot ka ba sa aming idol na si Senator Marcoleta? Nako, huwag kang iyak-iyak. Ba't ka mag-iiyak-iyak dyan, ha? Ikaw naman kasi, halto naman talaga yung pagiging bias mo. Yung mga tanong mo wala sa wisyo eh.
tanong niya ng mga tanong ng walang, parang hindi nag-aral ng pagiging anchor eh. Diyos ko naman, baka mas magaling pa sa'yo yung mga bagong anchor dyan na magtanong. Nako naman. Naiisip tuloy ng mga taong bayan, magkano ba ang binabayad sa'yo para ganyanin mo ang aming senador? Ha? Maggawa ka ng debate, mag-debate nga kayo kung talagang matapang ka, Karen Davila. Si Senator Marcoleta at ikaw, mag-debate nga kayo, tingnan natin kung makakasagot ka. Oo. O kailangan mo muna mag-exam o kailangan mo muna mag-aral pa muli ng pagiging anchor bago ka manalo sa aming senador. Alam mo, nakakagigil ka na eh. No? Nakakagigil na to mga babayan. Comment nga kayo dyan. No? Dapat bang maging anchor pa to? Dapat matanggalan talaga ng lisensya to eh. Kung gusto mo na hindi ka matanggalan ng lisensya, mag-debate kayo ni Senator Marcoleta. Biruin nyo mga babayan ha. Nakakagigil talaga tong anchor na to. Biruin mo ba naman, yung mga kababayan natin, halimbawa, naupo ka, o ako halimbawa, nanalo ka, ganyan, no? Bakit pinipintasan niya? Maitim, bakit nilagay yan eh? Hindi naman siya maputi. Ay, baliw. Diba? Sinong di manggigigil dyan? Pintasero. Ay, pintasera pala. Ba't mo kailangan pintasan? Sabi ni Senator Marcoleta, bakit kailangan mong pintasan ng isang tao sa panlabas na anyo? Ha? Sabi niya, bakit yan nilagay dyan? Bakit maitim? Dapat maputi. Ay, baliwag pala tong babae na to eh. Grabe, no? Dapat talaga itong si Karen Davila magretiro ka na, matanda ka naman na rin eh. Matanda ka na, magretiro ka na. Dapat ang inuupo kailangan na flawless, walang tagyawat, ha? Matangkad, hindi maliit. Ano ka talaga, pintasera ka pa, ha? Tapos kung makapagtanong ka, wala pa talaga sa wisyo. Hinahamo ka ni Senator Marcoleta na interviewin mo naman din daw siya, i-guess mo naman siya. Bakit? Takot ka ba sa kanya? Takot ka sa kanyang anino pa nga lang daw ni Senator Marcoleta. Takot ka na, Karen Davila. Diyos ko. Lagot ka rin kay General Pointman. Manood tayo mga babayan sa full video. Okay, kasi kayo na yung maghusga. Panoorin nyo na naman, bumabanat na naman tong ating idol na si Senator Marcoleta. Ngayon pa lang mga babayan, kinakabahan na ang mga buhaya. Kasi biruin mo ba naman, blue ribbon si Senator Marcoleta. Lahat na lang ng ribbon ibigay na sa'yo, Senator Marcoleta. At imbestigahan mo yung mga pondo ng Pilipinas, kung saan talaga napunta. Nasaan yung flood control, saan yung mga ayuda galing, pinagbibigay ni Tambaloslos, yung kada pirma, nagbibigay ng pangpondo, ng ganyan, kada pirma. Diba? Lagot ka ngayon, lagot talaga kayo ngayon. Nag-uumpisa pa lang ang laban mga babayan. Umpisa pa lang to mga babayan, kaya suportahan nyo. Suportahan natin si Senator Marcoleta sa laban, no, sa mga buhaya ng Pilipinas. So ganito mga babayan, panoorin itong full video. At pag nagustuhan mo itong video na ito mga babayan, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman na besh. Tapos huwag mong i-skip yung ads mga babayan para may pambili naman tayo ng sardinas ni Boy Sardinas. So ganito, i-play mo na yan boy. Let's go! Kahit minsan, hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanaya. Ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Bagamat walang direktang pinangalanan, nagbigay ng reaksyon si Senador Marcoleta sa pagkwestiyon ni Karen Davila ukol sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee, no? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the competitive bloc. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang, minsan. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako! Di ba? Parang nahihinuha ako na. Kasi tinangka ko na ipatawag. Nanon doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan, yung mga
yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan at kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po, yung kaalaman. Nagmumold din sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Ay. Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Oo, tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo, oo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga tatlo siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee sa Committee on Sports? Ano naman alam mga ganon. Bakit mo May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayahan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan, kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, San, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon. Pinipersonal mo na kagad. Pinipersonal mo kagad. Paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan objektibo. ay objective? Hindi na. Wala na yun. Wala na Opo. Ang problema ho doon kasi gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya magsalita ng hindi maganda. Yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun leading questions. Mapapansin mo naman, yung anchor na yon kahit minsan. Okay. Hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo, ako nakikita ko, anino ko lang natatakot na yun Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Pag tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong sinisino. natin. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili. At the end of the day, Nelson, ay sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yun naman talaga obligasyon ng media, di ba? Sa ating profesyon ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga tuwan-tuwa ako, mabuti na sabi niyo yan Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko yung sabi nga congratulatory yan talaga ang bagay napakarami ng gano'n Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid na makaganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ng mga text messages. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga tataka ko. Nabanggit ko. Kaya nga tataka ko bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo. Ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho niyo, performance niyo. Kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon Okay. Tinahirang akong Blue Ribbon
Ribbon. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo? Opo, oo. Tuwan-tuwa ako eh. Noong umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko eh. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya hindi mo lamang bagitin ang pangalan nyo. Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong page at talagang nilagay niya sa kanyang Pakipalaminate pa ni Ma'am Edna po. for the first time. Opo. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, galit siya kay Senator Marcoleta kasi isa siya sa nakapagpasara ng ABS-CBN. Actually, nagkampanya sila na wag iboto si Senator Marcoleta. Hahaha, bigo sila. Mabuhay ka Senator Marcoleta. Isa lang ang tingin ko dyan, takot sila kay Marcoleta dahil alam nila na malupit mag-imbestiga sa Senator Marcoleta at hindi bias. Inilagay po ng taong bayan sa Senado si Senator Marcoleta dahil may dignidad siya. Kumpara naman sa iyo, Miss Davila, milya-milya ang layo ng pagkatao ninyo. Ang dami ng takot sa iyo, Senator, ngayon kasi ikaw ang may hawak na blue ribbon. Alam na nila na mayayari sila. Hamunin mo ka rin ang debate si Marcoleta kung mananalo ka. Nakakahiya, komentarista ka pa naman. Nakikisaw-saw ka sa politik. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon tungkol po sa pagbuelta ni Senator Marcoleta. Although hindi niya pinangalanan, kailang klaro kayo nang tinutukoy niya itong si Karen Davila na para bang kini-question ni Karen Davila bakit baguhang senador pa lang si Marcoleta, bakit siya ang binigyan niyo ng pwesto ng Blue Ribbon Committee. Parang minamaliit niya ang kakayahan ni Senator Marcoleta. Yun. Promise back, bumelta siya. Huwag kang bias. Okay, so pakinggan natin. Bias ka sa tao na yun. Pine-personal mo agad. Paano mo siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan, ay objective, yung anchor na yun, kahit minsan. Hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang. Hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanaya. Pero ako na mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang natatakot na yun eh. Bagamat walang direktang pinangalanan, nagbigay ng reaksyon si Senador Marcoleta sa pagkwestiyon ni Karen Davila ukol sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ako na. Kasi tinangka ko na ipatawag. Nanonood doon sa ABS-CBN hearing ng kanyang renewal. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Pag sila inimbita mo. Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Anong broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Ng kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, makikinabang ang tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan at kilalang-kilala ka eh. Opo naman, Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa'yo.
nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakaon sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Umul din sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag kang maging bias, ano? Kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo yung ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga public property ka na eh. Naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga tatlo siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. Mga followers po talaga. Followers sila. Kaya kailangan maging objective ka. Okay. So, Salamat po ako sa Diyos at sa yung si Karen Davila, in-interview niya si Senate President Chis Escudero. Yung narinig natin na bakit neophyte senador ang binigyan nyo ng Blue Ribbon Committee kasi kadalasan yan yung mga veterano. Bakit baguhan? Nako, dinipensahan ni Senator Escudero. Isa pa, yung paratang na parang reward ng mga Duterte Black dahil sinuportahan ka sa imong Senate presidency kaya binigyan nyo ng ganun ba? Paratang, akusasyon. Ang ganda ng sagot ni Senate President Escudero. Hindi baguhan si Marcoleta, sabi niya. Matagal na kaming nagsama sa Kongreso pa noon. Maasahan mo yan, may ibubuga yan. Ganon ang At saka, ang boto, sabi niya, paliwanag ni Senator Escudero, ang boto ng baguhan at ang veterano, iisang boto lang yan, parehas lang sila. Wala namang one-half na boto ng baguhan. Kaya, huwag niyong sabihin na baguhan si Marcoleta. So, walang naisagot ni Karen Davila. Talagang natulala siya, natamimi siya nung sagutin siya ni Senator Escudero na may sapat na kakayahan si Marcoleta na panguluhan ang Blue Ribbon Committee. Natatakot ba sila? Sino ang may-ari ng ABS-CBN? Alam nyo na, 51% daw, Romualdez. O ngayon, Blue Ribbon Committee. Sinong papatawag? Nako, according to Senator Jingo Estrada, iimbestigahan ni Senator Marcoleta ang flood control projects ng mga kongresista, yung mga billions of pesos singit-singit nila sa ating national budget, bubusisihin yan ni Senator Marcoleta. Kaya natatakot na sila ngayon. Kasi yung pahayag ng Pangulo, mahiya naman kayo, dapat may managot, sabi niya. Imbestigahan daw ang flood control projects. Ang pinapaimbestiga, DPWH pa rin. O anong mapapala mo dyan? Yung ahensya na nasasangkot sa katiwalaan sa flood control project, sila pa rin ang mag-iimbestiga. Huwag na lang. Mabuti pa yung mga Makabayan Black na nawagan. Dapat COA ang mag-imbestiga. Yes, pwede COA. Na panawagan ni Senator Lacson, dapat independent body ang mag-imbestiga. Yung mga ganun ba? Si Mayor Magalong, sabi niya, ako, mag-volunteer ako. Ako ang mag-imbestiga. Basta, directly responsible ako sa presidente, ako mag-imbestiga. Yan ang mga magandang investigasyon. At ito nga, hintayin natin, aarangkada na si Senator Marcoleta na tinawag na baguhan ni si Karen Davila. Ngayon nakarinig siya ng maanghang salita, huwag kang bias. Although, in fairness, magaling si Karen Davila. Marami siyang interview na ganahan ako. Talagang kagaya. Interview nyo noon sina Congressman Abante at Congressman Fernandez. Yung kay Colonel Grijaldo. Maganda yung interview niya. But this time, parang hindi na maganda yung dating na
pagdudahan nila ang kakayahan ni Senator Marcoleta. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.